at tutol ako na maging ombudsman si Remulla Boying Remulla kasi huli cam ang mga kawatan. Yawards, nagpapasarap na lang ang mga hinayupak. Anak ng kamote, ang kakapal ng mga mukha. Grabe na talaga yan, Sandro, na ispata na nagwalwal. Pambihira, nasa Singapore ba to? Nasa F1 ba to? Hindi ka talaga ligtas kahit saan kayo, mga kawatan kayo. Kasi maraming mga Pilipino pakalat-kalat sa buong mundo. Kahit hindi ka magwalwal dito sa Pilipinas, kung magwalwal ka sa ibang bansa, ayan, madali ka talagang maispatan, madali ka talagang mabisto. Dahil iba na ang panahon ngayon, may mga cellphone na, pwede kang videohan at picturean. Kaya kahit anong gawin mong nimal na magtatago ka sa karangyaan ninyo, mahuhuli ka pa rin. Mga kakapal ng mukha ninyo, mga hinayupak kayo. Saldico, puganteng si Saldico. Ayan, spotted sa Portugal. Ano kaya ang ginawa diyan sa Portugal, no? O baka namili na naman ng ano diyan, ng ari-arian. Sobrang daming nanakaw, mukhang namili. Nagtatago ang buang ni Mal, oh. Speaking of Saldico, ikakanta na si BBM. Kinakanta na si BBM talaga. Kaso nga lang, hindi direct approach, indirect approach yung ginawa. Pero pag-usapan pa rin po natin yan. Oh, ito ay hindi nyo talaga magustuhan ang balitang ito. Animal, oh, sumisingit talaga eh. Buyeng, kasama na po sa shortlist ng pagiging ombudsman. Nilabas na po ng Judicial and Bar Council ang mga listahan ng pangalan kung sino po ang susunod na ombudsman na pagpipilian naman po ni Bubuim. Pucha, talaga naman planado ang lahat. Grabe, wala na yan, sigurado na yan. Ang tawag sa kanya, Ombudsman Bunyeng Remulla. Grabe, lahat na talaga, oh. Lahat na ng kapangyarihan gusto nang mahawakan ng pamilyang Remulla. Nakabanas. Anak ng kagang, mantakin mo, ha? Oh, from the Department of Justice na hindi pwedeng magiging DOJ dahil politician, in-appoint. Ngayon naman, lalo na sa ombudsman, kailangan hindi ka, political partisan. Ayan, ombudsman na. Ombudsman na talaga to, mga kabisdak. Wala na tayong dito. Wala na tayong magagawa eh. Kasi yung presidente, may sapi eh. Pero, siyempre, bago ang lahat, baka pwede lang baka pwede pa-subscribe naman yung mga bagong pasok dito. Pa-like, pa-share. At siyempre, pakipindot yung notification bell ho ninyo para lagi po tayong lagi po tayong updated sa ating mga video. Baka sakali lang abot tayo ng mga 500,000 subscribers. Pero tingnan lang, meron ho akong i-search muna. Meron po ako i-search. Okay. Okay na. Okay. Pag-usapan muna natin itong si Bunyeng Remulla. Bago po natin pag-usapan yung pakalat-kalat na si Sandro Marcos at si Saldico. Naglabas na po ng shortlist ang Judicial Bar Council para sa susunod na maging ombudsman. Napaka-crucial po ang laban na ito. Kailangan maraming mag-ingay sa ombudsman. Kailangan tutulan natin yung pagiging ombudsman ni Boyeng Remulla. Kasi ito po yung magbibigay ng sakit ng ulo sa susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Na alam na ho natin kung sino yung next president. Wala na pong iba. Masakit man sa tainga ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Lalo na mga komunista. Pinklawan, dilawan. Pero tanggapin nyo na po na ang next president ay si Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin ang balitang ito. Ibinigay na ng Judicial and Bar Council sa Malacanang ang listahan ng mga pwedeng pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos para italaga bilang susunod na ombudsman. Kabilang sa 7 inirekomenda si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Joseph Moro. 7 sa 17 in-interview ng Judicial and Bar Council o JBC ang napabilang sa shortlist para sa mga inirekomendang pumalit pinagretirong Ombudsman Samuel Martires. Yan ay sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Philippine Postal Corporation Chairman of the Board of Directors Stephen Cruz, Supreme Court Associate Justice Samuel Garlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, dating Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musni at si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, 6 ang botong nakuha ni Aguinaldo, habang tig-5 ang nakuha ni Remulla, Logan at Garlan. Tiga-4 naman na boto ang natanggap ni Cruz, Lopez at Musni. Ibinigay na sa Malacanang ang listahan para pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos ng itatalagang bagong ombudsman. May hanggang October 25 ang Pangulo para pumili. Under the Constitution, si Presidente meron po siyang deadline of 3 months to appoint the next ombudsman from the date of vacancy. So na-vacate po yung ombudsman position last July 27. So si Presidente kailangan po siya mag-appoint by October 25. Well, I'll still be reporting for work here for sure tomorrow. Kasi marami pa kaming pinatapos. Kaya tingnan natin how it goes.
Mahalaga ang posisyon ng Ombudsman dahil sa kanya isinusumite ang mga ebidensyang nakakalap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa mga manumalyang flood control projects. Ang Ombudsman din na naghahain ng kaso sa Sandigan Bayan. Kaya panawagan ng Transparency Group na Right to Know Right Now Coalition dapat ay independent at may sariling kusa ang magiging bagong Ombudsman. Isa marahil sa pinakamahalagang magiging desisyon ng Pangulo ng ating bansa ngayon ay kung sino ang hihirangin niya na ombudsman. Ang aming posisyon ay kailangan ay ang susunod na ombudsman is fiercely independent, thorough, proactive. Hindi pwede ang tamad na ombudsman sa susunod. Aside from siya magpa-file ng cases, pag may mga kasong ganito, hindi kailangan maghintay ng formal na complaint, hindi niya kailangan maghintay na may complaint even. Hawak din ng Ombudsman ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng pinakamatataas na opisyal ng gobyerno tulad ng Pangulo at Vice Presidente. Bagay na dapat daw isa publiko kahit hindi na kailangang i-request ito ayon sa grupo. Sinabi doon ng framers of the Constitution na itong SALNs is not meant to be kept in archives. It must be disclosed to the public. Para sa Alam niyo po, ginagago lang tayo ng Judicial Bar in Council para sa akin. Putya, may mga sapak na ba kayo? Tingnan nyo Ito yung shortlist nila. Halatang hinabo lang po nila itong si Buying. Nasa pinakadulo, pang 7 si Buying Talagang hinatak lang nila. Alakala ko pa itong mga hinayupak na ito ay mga abogado. Judicial in Bar Council. Mukhang nandun si miyembro sa Judicial Bar in Council si Judicial in Bar Council yung kamukha ni Dilima. Sino ba miyembro dyan? Mga ubog si Luistro, di ba? Miyembro ba dyan? Ang tangingot naman ninyo kung mga abogado kayo. Paano po ninyo nasama si Buying dyan sa shortlist? Sandamakmak na kaso sa ombudsman? Patong-patong. Tapos yung in-applyan niya na opisina, ombudsman, excuse me po, kung saan siya may kaso. Ginawa ho tayong mga tangingot ng mga hinayupak na ito. Kawawa naman ang Pilipino pag ganitong klaseng mga abogago. Obvious na talagang gusto nilang gawing ombudsman si Buying Rimulya. Yan po yung direksyon ng gobyernong Marcos. Pag tiningnan po natin yung boto, boto-boto pa kayong mga buang na nalalaman. Yung magiging ombudsman naman yan, si Buying O meron pa kayong drama-drama, Judicial in Bar Council. Ako sa akin may magagawa kaya ang taong bayan dito? Siguro, mag-ingay na lang, mag-rally na lang. Para malaman ang tunay na yung damdamin natin ng taong bayan. Na ayaw natin na maging ombudsman si Buying, pero kahit na mag-rally tayo dyan, hindi ka papapakinggan ng mga nakangiwi ang panga dyan sa Palacio de Polvoron. Tingnan mo si Michael Aguinaldo, ang boto niya ay 6 sa mga 6 na mga Judicial in Bar Council member. Si Michael Aguinaldo. Basahin lang natin kung anong background ng mga nag-a-apply. Si Michael Aguinaldo, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs of the Office of the President under Noynoy Admin. So, Noynoy Kuyakoy din pala ito, Dilawan. At nagiging Investigation and Justification Office. Formerly President Anti-Graft Commission. Tapos, nagiging private lawyer for 20 years. Tapos, nagiging Commission on Audit Chair. Sa panahon ni Tatay Digong din. Maraming posisyon din sa panahon ni Tatay Digong. Mukhang okay si Michael Aguinaldo, no? Nandyan man, nagkaroon ng posisyon sa panahon ni Tatay Diggs. External Audit for the World Health Organization. He worked as chairperson of the Commission on Audit from 2015 to 2022. Mukhang pwede, no? Si Michael Aguinaldo. Ito naman isa. 4 yung nakuha niyang boto. Si Stephen Cruz. Si Stephen Cruz, ano bang nito? Background, check natin. Si Stephen Cruz, yung na lang niya, yung work experience or na yung education. He began his career as a legal officer in the office of former President Ferdinand Marcos. Tuta ni Marcos to. He served presiding judge of the Lucena Regional Trial Court. He worked associate justice of the Court of Appeals. He also worked as law professor of various institutions. Ito, tuta to ni Marcos. Ayaw natin dyan. Huwag ka na, Stephen. Si Samuel, sino to? Itong isa si Samuel. Ano ang background ni Samuel? Samuel Gairlan. Okay, he was one of the concurring justice when pork barrel scam mastermind, yung panahon ni Janet Napoles. He authored the 2022 ruling of the Supreme Court which acquitted
ex-mayor Lorenzo Carrizo. Tapos, he penned the very recent ruling of the Supreme Court in Bank, which abandoned the second lesser role. Mukhang neutral to si Gaerlan. Ano boto niya? 5-6. So, pupwede to, no? Pupwede yan. Yung number 1 si Michael, tapos itong si Samuel, pwede. Pwede yan sa akin. Ito naman, yung babae na nakakuha ng boto 5-6 din yung boto niya. Ayaw natin to. Si Annalisa Lugan. Tingnan mo naman, anong background niya. Sumukhang tatlo yung pagpipilian ni ni Bangag. She has very extensive law practice in civil and criminal litigation, family labor, human settlements, justification, commission cases, corporate and commercial. She served as lawyer of various financial technology companies, real estate development, entitled and non-government organization. She is currently serving as Deputy Executive Secretary Legal Affairs of the President Buang. Tanginumin, oh. Diba yung isa, ulit, hanapin nga natin si Michael Aguinaldo. Ulit. He is currently chairperson of the Philippines Competition Commission. Putang ina, mga tutak pala to ni Marcos lahat. Ay, animal gagi. Ay, may gulay. Mario Lopez. He was appointed, ito, medyo okay ito. Ex-President Rodrigo Duterte as the 185 Associate Justice of the Supreme Court. Puta, si Mario sana, Villamor Lopez, pwede, kaso 4 lang out of 6. Tapos ito naman, isa, Michael Mungi. Michael din. Ilang, Michael. Ba't ang dami nilang Michael? Musngi pala, Michael Musngi. Michael Musngi is currently serving as the chairperson of Sandigan Bayan. Awards na. Natuta rin yan, ni WM. Ito, ito panghuli yung isiningit. Boying Remulla, los! Huwag na natin pag-usapan si Boying. Nakakainit lang ng ulo yan. Yung background niya. Alam na natin yung pagkatao niya. Sinabi lang natin yung pagpipilian. Pag tinignan nyo po, halos lahat ng mga nasa shortlist ay tao ni Bongbong Marcos. Mukhang isa lang ho dun na hindi tao ni Bongbong, itong si Lopez lang, si Mario Lopez. Yun yung may medyo na-appoint ni Tatay Digong. Sana yan ang magiging ombudsman. Pero malabo. So, ibig sabihin sa 7, isa lang yung medyo independent kay Bongbong Marcos. Lahat ay dependent. So, kumbaga, kahit sinong pipiliin, yawards, lahat hawak sa panganing UM. Pero okay na ho siguro yung iba. Huwag lang si Boying Remulla. Kasi pag si Boying, alam na natin yung pagkatao nito. Anong sabi? Anong plano nila ni Bongbong Marcos? I-convict si Vice President Inday Sara para hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Ito po dapat ang ating intindihin. Kasi, pag naging ombudsman ito, maraming kababalaga na gagawin itong si Boying. Siyempre, unang-una na yung kaso niya. Automatic yan, ibabasura yan. Yung ginawa nila kay former President Duterte, yung sinampang kaso ni Baste, di ba, na kidnapping. At sinampahan din po ito ng disbarment ni Mayor Baste. Matik na yan. Mababasura na lahat. Ganito ang Pilipinas ngayon, under Bangag admin. Lahat, posible. Walang imposible. Basta gusto nila, magagawa ho nila. Pero bilib po ako dito. Sa isa grupo na ito, maiisog din po ito. Nagrally po sila sa harap ng ombudsman. At talagang tinutulan po nila na maging ombudsman si Boying. Pakinggan na natin itong matalinong batang ito. Una sa lahat, tutol ako na maging ombudsman si Remulla Boying Remulla kasi ang pagiging ombudsman kasi hindi yan pwede sa mga politiko. Correct. O may mga kamag-anak din na politiko o isang bayaran para si Boying Remulla. Kasi ang ombudsman po independent, yan ang dapat mag-imbestiga doon sa mga magnanakaw. Ngayon, correct, kaya gusto ni Boying Remulla na magpa-appoint siya sa ombudsman para yung mga magnanakaw, sa at mga amo ng magnanakaw ay mainayo dito sa mga nakawan sa gobyerno at ipapresenta nila para mapura yung mga Duterte na alam naman natin sila ang nagpaganda sa ating bansa. Correct. Yan yung purpose ni Boying Remulla. Kasi si Boying Remulla tutayan Tutayan. Kahit isang datrak pa ang supina o warranty padala ninyo, sasabihin ko si Boying Remulla tuta at hindi siya pwedeng maging ombudsman. Oo, kasi siya bata-bata siya ni BBM, bayaran si Remulla. Tapos yung iuupo mo sa ombudsman para ano? Para mapabilis ang process ng impeachment, ipapasa BP Sara para mapigilan siyang tumakbong presidente sa 2028. At maprotektahan itong tatlong mga buhaya na magnanakaw sa gobyerno. Yan yung purpose kung bakit niya gustong makuha itong ombudsman na posisyon. Yan po. Eh nakakayaya naman po sa isang public servant na mamumuno ka, eh yung pinamumunuan mo ay ayaw sa'yo. Narinig mo, Boyeng? Nakakahiya naman po sa isang public servant
na mamumuno ka sa isang institusyon na yung pamumunuan mo, ang mga tao dyan ayaw sa'yo. Alam mo sir, matalino ka kumpara sa mga miyembro ng Judicial and Bar Council. Putang tumpak talaga. Dapat yung in-appoint dyan, hindi politician, hindi dependent sa politiko, dapat independent. Kasi ang imbestigahan dyan, mga kawatan. Tapos ilagay mo dyan, kawatan, protektor ng mga kawatan. Tapos dyan, ano ang mangyayari sa Pilipinas? Kawawa naman ang Pilipino. Sa ginawa ho ng gobyernong ito, wala na. Harap-harapan na tayong ginagago, hindi pa rin po tayo pumalag. Yung iba, wala, tahimik na. Pero bilib ako sa batang to. Ang talino ha. May sense lahat ng sinasabi. Hindi kasi po pwede na yung i-appoint mo sa ombudsman ay mayroong pinoprotektahan at mayroong plano. Ano bang plano? Siyempre, ang mga Duterte, halatang halata na, gusto nilang i-convict si Vice President Inday Sara dahil sa 125 million di umano. Ang tunay na may salarin, yung 1.2 trillion pesos. Sila. Sino pinoprotektahan nila? Kalyado nila. Kalyado ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos mismo ang pinoprotektahan yan. Alam nyo, pag magiging ombudsman si Boying, ang sakit sa ulo yan ng magiging next president. Kung si Vice President Inday Sara maging presidente, si Inday Sara naman talaga. 7 taon po yan si Boying. Maging ombudsman. Ang ombudsman kasi 7 years. Ang term limit. Except na lang, kung mag-resign ang buwang, kapal ng mukha, magretiro, medyo mapababa yung term niya. Or i-impeach yung ombudsman, pwede rin ho yun. Kasi nga ho, ang hirap isipin para sa akin na yung isang ombudsman ay tuta ni Marcos, may kasalanan sa bayan. Ang tanga na siguro ng Pilipino kung papayag ho sila na maging ombudsman si Boying. Kahit alam na po natin na yung direksyon ni Bongbong Marcos ay i-appoint talaga si Boying. Ngayon, ano po yung magiging resulta at kalagayan po ng mga politician na kalaban ng mga Marcos pag si Boying na po ay maupo? At ano po ang kalagayan ng kanilang mga kakampi, lalo na po ngayon, ay mayroong issue sa flood control na sobra-sobra ang pangungurakot. Panigurado, pipiliin lang ho talaga ni Boying kung sino po yung kakasuhan. Yan ang malinaw dyan. Si Boying yung pinaka-last resort ng Marcos admin pagkatapos ng termino ni Bongbong. Hindi makasuhan ang mga kawatan under Marcos admin dahil kay Boying. Dahil yung government officials, ang kaso niya nasa ombudsman, Sandigan Bayan, sa akyat ng Sandigan Bayan. Paano akyat ng Sandigan Bayan kung sa ombudsman wala na? Basura na yung reklamo. Puta na pag-aan ang buhay ng mga hinayupak ng mga kawatan, no? Kaya pag na-appoint si Boying Rimulya, ito po yung mangyayari dyan. Ang mga kakampi ni Marcos, katulad ni Martin Romualdez, saldi ko. Panigurado, linis ang mga mukha ng mga hinayupak na yan kasama si Bongbong. At pwede, lahat ng kaalyado ni Bongbong Marcos ay mag-unli kawat yan. Oh, unli magnakaw. O bakit? Kung magnakaw sila, hanggat sa malimas ang kaba ng bayan, wala nang pipigil sa kanila. Kasi kahit sampahan sila ng kaso sa ombudsman, walang mangyayari sa kaso. Si Boying ang bahala dyan. Oh, may magreklamo sa ombudsman na ikaw kurakot? O sige, may magreklamo ka dun. Anong mangyayari dun sa reklamo? Basura. Matik yan. Yan ang malinaw dyan. At ang pinakamasakit na mangyayari dyan, pag maupo na si Boying, number 1 puntaryahin nila ang pamilyang Duterte. Kasi alam nila na babawian sila ni Vice President Inday Sara pagkatapos ng kanilang termino. Pag naging presidente si Inday, wala na kasing makapipigil yan na maging presidente si Inday. Kaya ito si Boying ipinilit ni Bongbong Marcos. Ginago nila ang mga Duterte. Ginago nila ang mga kalyado, mga kakampi. Alam nga naman, hindi gaganti si Vice President Inday Sara. Gaganti dyan si Inday. 100%. Kaya, pinupront na ngayon si Boying ni Bongbong. Kasi alam ni Bongbong na no mercy si Vice President Inday Sara. Kaya pinagtulungan nilang sirain si Inday Sara. Kasama ng mga pinklawan, kasama ng mga komunista. Dahil may mapaglalagyan sila pag si Inday Sara na ang maupong presidente. Kutsa matinding laban ho ito. Tingnan nyo. Marami na pong mga legal expert na hindi maganda
ang mga komento pag si Buying ay maging ombudsman. Isa na po dito si Ma'am Malutikia. Pakinggan po natin ang kanyang komento ho dito. Narito po. I look at three from the 7 names that were from the list that was submitted to the office of the president. There are actually 3 who stood out in terms of the votes they got from the JVC. There's Michael Aguinaldo, whom we know served during the time of President Aquino as COA. There is Desla Ana Logan, who is very close to the First Lady and is incumbent in the office of the Executive Secretary, and of course Secretary Remulla. No, si Aguinaldo got 6, which is the highest. I don't know if that will be a metric for the president to consider, but considering that there was an undocketing order issued by the current ombudsman, which actually swept all the issues, all the cases filed against Secretary Remulla from September 9 to 16, that actually paved the way for him to receive a clean bill of health. Now, what are the chances? Mismo kapatid ng Pangulo nagsasabi, ito na, siya yung mahahalal. Why is it very important? Because whoever gets to be picked will be serving the first 3 years of an ending Marcos administration. So, yung mga kasong ifo-file, meron kang friendly o ally na ombudsman. Tapos, ang term niya is 7 years. So, yung first 3 years ng susunod na administration, kuha niya rin yun. Okay, pero matagal na tong chismis eh. Kumbaga ngayon lang siya nagiging mainit kasi nga nagyari yung undocketing and then kasama sa shortlist si Secretary Boying Malu. Pero that narrative has been around for a while. That as soon as Martires retired, everyone was saying Boying is going to get it. So do you also think that he's sure to get it now? And like how does this tie into 2028? Because that original narrative goes all the way to 2028. Well, I think he will be picked by the president. Unless, ang problema lang dan, they have to be quite conscious of the impact of such a pick to the anger of the public. Correct. Kasi mas lalong magagalit ang taong bayan na ba't naman ito pa? Pwede mo naman kunin yung iba. I mean, there's a very good guy, si Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musni. He is already in the system eh. So alam niya, kung Sandigan Bayan, sa ombudsman ka, alam niya kung paano aayusin yung mga problema sa ombudsman. So yung galit ng taong bayan at i-appoint mo si Buying. Secretary Remulla, baka maging double whammy yun sa administration. Baka Patay. mas magalit. Imbis na kumalma at meron tayong protector at Why? When he hasn't been involved and he has been actually saying the right things, he's been vetting the witnesses from the Senate Blue Ribbon Committee, why do you think there will be a backlash? What does si Boying Remulla represents the administration. Correct. He was there. He was the SOJ when former President Duterte was shipped to The Hague, and he justified everything as being legal. So that's one. Secondly, what happened to his son? Third, Remulla name in Cavite is not lily white. So when you look at things, you need an ombudsman who can do the job and without much political baggage. So either Michael Aguinaldo, who appears to be a technocrat, and this Desla Ana Logan might probably be in contention if they check the pulse of the public in terms of getting Secretary Remulla as ombudsman. Sagutin ko lang to si Sis Darilo, nalatado talagang dilawan ng mga pro-komunista talaga yung mga hinayupak na to, no? Kung sabi bakit daw magagalit ang taong bayan pag si Buying ang magiging ombudsman, no? Dahil hindi naman daw kasama si Buying sa doon sa flood control. Mga tungaw kayo. Simple lang ang word na gamitin natin dito, Sis Darilon. Dapat ka independent. Yung ombudsman, wala dapat political partisan. Sino si Buying? Sige nga. Diyos ko. Para naman tanga itong mga hinayupak ng mga reporter na ito. Si Buying, kung legal ang pag-uusapan magagalit ka. Unang-una yung kaso ng anak niya, nakasuhan na damputan ng ng Mary Jane. Putang ina, dapat nga hindi na yan nagiging Department of Justice Secretary. Dapat nga nag-resign na siya kung may delikadisa pa siya. Kaso nga lang kapal nga ng mukha ng mga hinayupak eh. O tingnan mo dyan pa lang, hindi ka iinit dyan. Pangalawa, politiko. Diyos ko, animal naman talaga yan. Pangatlo, tuta ni Bongbong Marcos na ngayon may pakana sa mga flood control projects na naghugas kamay, ang linis nga eh. Pangapat, may mga kaso, mga buwang. Tang-inumi naman to, mga reporter. Ang hindi magagalit dyan, mga dilawan. Oo, hindi talaga magalit. Hindi magagalit dyan, mga komunista. Sure yan, hindi talaga magagalit. Kasi nga, gusto nila si Buying maging ombudsman para bubugbugin ang mga Duterte. Kaya hindi magagalit sila. Yan ang maliwanag dyan eh. Pero yung mga ordinaryong Pilipino na medyo malawak ng pag-iisip, baka iinit ang mga dugo kay Buying at kukulo yung dugo. Yan ang isa sa mga nakita ko. Maliwanag ko dyan. Isa na tayo dyan. Sarap nyo sindihan ng kandila, mga anak ng kamote. Oh.
Ganun na ba talaga tayo kaubob? Paano si Saldico? Paano makakasuhan si Saldico? Mga hinayupa kayo. Tingnan mo itong si Saldico, pag si Boying umaupo, ewan ko kung makasuhan pa nila si Saldico na ngayon, spotted sa Portugal, pakaway-kaway pa. Wala, nakita ka pa rin Saldico, nagtatago ka. O baka naman, si Saldico magiging tuluyan ng magiging collateral damage para pang takip. Kasi binubugbog na nila ngayon si Saldico, di ba? Na si Saldico daw ang maging mastermind. Hindi nga, si Saldico ang may utak ng lahat ng korupsyon under Marcos admin. Kasama ka dito, Boboem. Kasama ka dito, Martin Romualdez. Pero ngayon, pag maupo yan si Boying, wala na, quits. Baka bigay ni Saldico yung isang eroplano kay Boying, wala na, babay na. Pero pag ibabaon talaga ng Marcos admin si Saldico, pag naging ombudsman si Boying, alam na di Saldico, ikanta mo na rin ho itong si Bongbong Marcos. Huwag kang pumayag na ikaw lang ho ang makulong. Naku, naka-front na si Boying. Tuluyan mo nang ikanta itong si Bongbong Marcos kasi meron siyang pagkanta. Kaso nga lang, indirect approach, hindi direkta. Yung approach, pakinggan natin ang balitang ito. Kumbaga, pag pinag-usapan natin itong sinasabi ito ni Saldico, na hindi naman ako mastermind dito si Oo, Sergio. yun na nga. Kami lahat, Binalik na naman niya sa kamera, Pati sa pakilang Presidente. ulit na. Pati sa Presidente, actually, pati si Pangulong Marcos Jr., madamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the President. May ganun siya. Pinirmahan ng Presidente ito Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi niya, hindi ko ito magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganun tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dis dito, kinakampihan mo na si Saldico. Hindi ko siya kinakampihan. O banggitin mo din yung pangalan ni Romualdez. Ba, pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Saldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Saldico. Yung mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Sa akin ito kasi yung pangatwiran na yan, ano na ho yan sa akin hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo mag-up, huwag kayong pumayag na lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi, wag na. O tingnan nyo, no? Dito pa lang Paano makasuhan yung mga binabanggit dyan ni Saldico? Yung mga pumirma sa BICAM, yung pumirma sa yung General Appropriation Bill na nagiging GAA. Di ba? Sino ba yan? May involved. Grispo. Di ba? Sila kasama ba sila Manix? Romualdez? Kimbo? Si Kimirot, di ba? Yung mga nasa small committee. Bongbong Marcos. Paano yan makasuhan? Sige nga. Ang magdinig dyan, ombudsman. Sarap magmura, no? Wala na yan, quits na yan. Pag si Boying magiging ombudsman. Yan ay isa sa pinakapo. Ang inumin. Nakakabuisit ba? No? Gusto mo mapanagot ang mga kawatan under Marcos admin. Pero paano po sila mapanagot? Kung mismo yung ombudsman ay kakampi ng mga kawatan. Kagaya po itong isa pang anak ng kagang naman ito. Tabla rin hinayupa kawatan. Wala na, nagwalwal na lang sila. Ang kakapal ng mukha. Ayan, tingnan mo yung araw. May makikita kang impacto dyan, Nakita ng mga OFW, tinanggalan ko lang ng audio kasi may copyright, Nakita na ispatan ng mga OFW si Charis. Ayan, yabang ang buwang. Pero height pa lang, kitang-kita na putot, mukha pa lang. Si Charis na. Alam niyo po yung ano na yan, yung party-party na yan. Yun yung mga party-party daw ng mga kagaya ng F1 Racing. Pag may mga F1 Racing daw, meron daw ganung party, ito yun. Kaya naman siya lang hinayupak, no? Nagwalda sa kaba ng bayan. Ito yung original Nipo Bibi talaga. Walang pakialam sa mga nalindol, walang pakialam sa mga nabaha, walang pakialam sa mga nabagyuhan, walang pakialam sa galit ng mga Pilipino. Basta sila walwal lang ng walwal to the max, ubusin ang pera ng bayan, papahirapan tayong lahat. Ayan ang gusto ng mga animal, ng mga kawatan sa gobyerno. Paano po makasuhan ang mga buang na yan? Kung nakaupong ombudsman si Boying Rimulya, panigurado, quits ang mga kaso ng mga animal. Ayan Kitang-kita, di ba? Turmahan pa lang, kita mo na si Charis. Sige lang, ipupost natin kunti. Tingnan mo pagharap, Ayan, Sino yan? Kamukha? Ang kapal ng mga apog ninyo. Kita niyo ba? Ayan, nasa gitna. Yan talaga, kitang-kita na. Si Charis. Wala na pong takas kayo dito. Ganito ho ang pamilyang Marcos. Napaka-insensitive. Wala po silang pakialam dyan sa mga mahihirap. Gawin nila, magwaldas, magwalwal. Wala kayong pakialam. Ito ay karangyaan na po. Sobra-sobra ang buhay po nila yan. Hindi po pwede yan sa isang public servant. Nasa batas po yan. Bakit hinayaan po natin ito?
May magagawa pa ba ang taong bayan dito? Ang bububo na kasi ng Pilipino talaga, nabububo dahil kay NGWM. Lalo na mga komunista. O tingnan mo, nagka-problema na nga ho tayo ngayon. Dahil sa mga dilobyo, sa corruption, pero sila masaya pa rin. Kasi nga, hindi na ho sila makakasuhan. Dahil ang maging ombudsman ang upo si Boyeng Rimulya. Ang tanong, anong gagawin natin dito para matigil ito? Mukhang okay na talaga yung snap election ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero natakot ang mga animal sa sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano na snap election. Kinuntra talaga ng mga alipuris, di bangag ito. Political reset. Yan ang pinalutang ni Senador Alan Peter Cayetano dahil sa umiinit na flood control scandal. Pero ang panawagan niyang snap elections agad tinabla ng ilang kapwa senador. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Sa gitna ng tumitinding isyu ng korupsyon, dapat nang mag-resign ang matataas na opisyal ng gobyerno mula Pangulo hanggang sa mga kongresista. Yan ang minumungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na sinabing snap elections ang solusyon para walang drama, walang excuses at walang recycling. Isang clean slate para raw sa mga Pilipino at imbis daw na people power, sakripisyo dapat ang gawin ng mga public servant. Pero para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang pagpapakulong sa mga tiwaling opisyal ang solusyon, hindi snap elections. Yan din ang posisyon ni Senate President Vicente Tito Sotto. What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? We will be entering something like uncertainty and chaos in the political world. Dagdag ni Sotto, kailangan ng buksan sa publiko ang deliberations ng Independent Commission for Infrastructure para maibalik ang tiwala ng tao. Sa panig naman ng COMELEC, iginiiti Chairman George Erwin Garcia na hindi makapagsasagawa ang poll body ng snap elections kung walang batas na nag-uutos nito. Huling nagkaroon ng snap election sa bansa noong February 7, 1986 na pinatawag ng ama ng Pangulo na si former strongman Ferdinand E. Marcos. Nabalot ng mga irregularidad ang botohan at nagsilbing mitsa ng EDSA People Power Revolution na nagluklok kay Cory Aquino sa kapangyarihan. Yan na lang uli, snap election para people power uli. Si Lacson talaga, no, at saka si Tito Sotto, mga tuta talaga, no, ni Romualdez. Ang bubo, no. Kaya nga mag-snap election tayo. Kasi nga, animal eh, pag hindi mapalitan itong si Bongbong Marcos, paano mo mapanagot yung mga kawatan? Eh yung upo nga ng ombudsman, si Boyeng na eh. Umasa pa kayo, may mapanagot? Wala na. O kailangan snap election. Paano daw yung mga malilinis? Kung saan nagsalita yung mga malilinis, ang duduminin nyo. Eh dito magbuli sa snap election. Kasi guys, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Wag si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Meron nga pong napabalita ang kudita. Eh tinanggi naman din ng sabi ng Armed Forces of the Philippines. Browner, wala daw kudita. Ayaw rin naman natin ang kudita. Gusto natin peopleware pa na tama ang direksyon. Huwag yung peopleware pa ng mga dilawan. O ito, pakinggan natin si Browner. Not under my watch. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa umano'y ninulutong kudeta laban kay PBBM. Tinabla rin ng PNP ang panawagang bawiin na ang suporta sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Francis Colbe. May panawagan sa mga sundalo, pulis at reservist na kumalas na kay Pangulong Bongbong Marcos at pababain siya sa pwesto sa gitna ng isyu ng korupsyon kaugnay sa mga flood control project. Tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas! Sa mga kilos protesta noong September 21, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa marcha sa Gate 4 ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Una nang inamin ni AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na may kumausap sa kanya na ilang retiradong general para bawiin ang suporta kay PBBM. Sa Puka Forum, sinabi ni Browner na tila katulad noong EDSA 1 at EDSA 2, lumakas ang pagkalampag sa militar. There were some recruitment activities, so to speak, of, sad to say, some of them retired officers of the AFP trying to reach out to the younger officers, trying to reach out to the commanders, reaching out to me even, and convincing us to intervene through several means. Maaring through a coup d'etat, as written, a military junta, in order to come up with a reset for the entire Philippine society, or withdrawal of support. Pero pinabulaanan ni Browner na may nilulutong kudeta laban sa Pangulo. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito. At tinanong niya mismo ang Pulitzer Awardee na nagsulat ng artikulo kung saan si Browner pa mismo ang kinukot umano nito. If you're referring to me, then I can tell you directly that I did not talk to any religious group. I did not plan a coup d'etat with the Secretary of National Defense directed by the CIA. Gigit pa ni Browner, itinuturing ang coup rumors na litmus test sa mga sundalo. We had this experience twice already, but look at where it brought us. We are still here. So we believe that a military intervention in any form is not the solution to the things that we are now experiencing in our country.
Sa hanay naman ng PNP, hindi raw kailangan ng loyalty check. Sa akin, wala pa namang kumakausap as well as my staff, as well as the commanders, and even the regional directors. Kasi yan ang mga pinaka-importante, whether civilian or retired armed forces or Philippine National Police officials. At sakali mang mangyari ito, pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it and what's the basis. Sapat na raw ang sinabi ni PBBM na siya mismo nais nang mapahinto ang korupsyon. Kaugnay nito, nakalatag na ang plano para sa panibagong kilos protesta na ikinakasa ng iba't ibang grupo sa November 30. Putya, ayaw ko na mga November 30 na animal na yan, mga komunista. Yun ang problema sa atin, hindi po tayo nagkakaisa sa ating ipinaglalaban. Pero nakakadismaya kasi itong mga uniform personnel, mga active armed forces of the Philippines, parang tiwala sila kay Bongbong na ginagawa ang tungkulin para labanan ang korupsyon. Ang tanga ninyo. Mag-4 na taon na dyan nakaupo sa pagkapangulo, hinayaan yung korupsyon. Wala na ho yan. Drama na lang ho yan. Browner, sana maisip mo na mali na, sobrang mali na ang ginawa ng gobyernong Marcos sa Pilipinas. Kaya mas maganda siguro yung snap election para matuldukan na po natin ang problema. Kasi po yung people power, babagsak talaga ekonomiya. Pero kung yan naman talaga ang tanging paraan para matuldukan ang problema sa korupsyon at makulong ang mga nangungurakot, kagaya ng Nepal, kagaya ng Indonesia, bakit hindi? Kaso ang problema, magkaiba tayo ng sigaw. May panggulo ng mga mukha ng mga komunista. Kagaya kahapon. Okay na, walang problema yung panawagan Busina, laban sa mga kurakot. Kaso ang problema, sino yung mga nanawagan? Puta, mga komunista. Mga lasalista. Pero may mga komunista. Mga miyembro ng komunista din wala rin. Putang ina. Tayag ka ba na yung magrarally sa kalsada mga komunista? O ito nakakainis Ayan Tingnan nyo naman yan. Tingnan nyo yung ibang mga watawat dyan. Putya. Tingnan nyo Tingnan nyo. Tingnan mo naman yung watawat nila. Yung plakad, Duterte panagutin. Sa dulo, Kabataan Pantilis. Diyos ko, ano patutunguhan natin dyan? Makibaka, wag magbaboy. Akbayan. Kabataan. Diyos ko, Ginoo. Duterte panagutin? Paano tayo magka-peopleware pa? Paano magkaisa dyan sa panawagan? Yan tangingot ng mga sigaw Okay na yun, busina. Laban sa kurap. Pero pag makita mo Duterte, may placard. Ibang usapan na yan. Wala na sa hulog ang inyong panawagan. Makita mo mga watawat ng mga komunista, sasali ka dyan. Sige nga. Pag matino kang tao, hindi ka sasali dyan. Ang tatalino sana kasi lasal. Mga nasa lasal. Pero ang bububo, hindi alam yung mga panawagan. Kurakot ba ang mga Duterte? Yung kay Inday Sara, sinabi na nga ng COA unmodified opinion, walang korupsyon. Putang ina, ito yung mahirap dyan. Paano ka sasabay sa kanilang panawagan? Kung alam mo, baluktot mula noon hanggang ngayon, hausaw yung panawagan nila sa Sarsuela. Wala kang BBM resign ang mga tanga. Wala kang Martin Romualdez, Saldico panagutin. Puta na, busala kayo ni Saldico. Panglilihis. Maliwanag. Diversionary tactics. Para yung isip ng mga tao, mawala doon sa pangalan ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Saldico. At gusto nila idiin ang mga Duterte. Ang tatanga nyo. Yan ang totoo dyan. Ang ubog ninyo, pilit ho ninyo, nililihis ang tunay na may kasalanan kung sino. Wala na pong iba yung tatlong apelyido, mga bugok kayo. Saldico, Romualdez, Marcos, sila ang may dahilan ng lahat ng ito. Kayo, mga kabisdam, sasama ba kayo sa rally nila? Putang ina, kayo na lang. Sila na lang. Panawagan ninyong baluktot, paninindigan ninyong baluktot. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung magpatuloy yung panlilinlang ng mga komunista? Mapanagot kaya ang kawatan? Puta si Boyeng magiging ombudsman. Good luck na lang sa ating lahat. Bisdak Pilipinas.